Suki ko, mahal ko. Kilala niyo ba yung tipo ng suki na dumarating sa parehong oras? Umuupo sa parehong upuan kahit gaano pa siya kaaga o kagabi. Meron akong ganoong suki dati, pero hindi ko alam noon na siya na pala yung sasagot sa dasal ko. Yung tipo ng dasal na hindi ko pa nga alam na idinadasal ko. Sige, magkwento na ako sa umpisa. Kasi kung sisimulan ko sa gitna, hindi niyo maintindihan kung bakit ako, mga kaibigan, umiiyak pa rin hanggang ngayon kada naalala ko ang buong kwentong to. Ako si Yukai. 29 years old ako noong nangyari ang lahat ng to. At driver ako ng jeepney. Yung route na Cubao to Fairview, kung sakaling pamilyar kayo. Oo, babae. At oo, driver ng jeepney. Alam ko, hindi yun karaniwang trabaho para sa babae. Pero, grabe, ang haba ng kwento kung bakit ako napunta doon. Anak ako ng driver. Si tatay, 40 taon nang nagmamaneho ng parehong route bago pa ako'y pinanganak. Tapos, 5 taon nang nakalilipas, nagka-stroke siya. Kalahati ng katawan niya, hindi na gumagalaw. At sino ang uupo sa manibela ng jeep namin? Wala. Kaya ako. Ako yung pumalit. Sabi ng mga kapitbahay namin, Yukai, bakit ba hindi ka nalang mag-abroad, mag-caregiver, kumita ng malaki? Bakit driver ka pa? Pero hindi nila alam, yung jeep na yon, hindi lang sasakyan. Yon ang huling parte ni tatay na buhay pa. Kada umaga na sinasakyan ko yon, parang kasama ko pa rin siya. Kaya seryoso ako sa trabaho ko. Alam ko ang bawat suki ko sa pangalan. Alam ko kung sino ang laging naiiwanan ng barya. Alam ko kung sino ang laging kailangang ibaba sa tamang kanto kasi may sakit sa tuhod. Para sa akin, hindi lang ako driver. Parang kuya, ate, o kaibigan din ako ng mga sumasakay sa akin. Kaya nung una kong makita si Gab, grabe, ang tigas ng ulo ko noon, sasabihin ko sa inyo. Akala ko, isa lang siyang katulad ng ibang pasahero. Pero mali ako. Isang Lunes ng umaga, mga 6:00, may sumakay sa akin na lalaki, nakapolo, may dalang backpack, mukhang bagong grado lang sa trabaho. Medyo kaba-kaba, parang hindi pamilyar sa daan. Umupo siya sa unahan, malapit sa akin. Tapos, nang oras na dapat siyang magbayad, hinanap niya yung barya niya. Wala palang barya. Libu-libong piso lang meron. Buong jeep, napatingin sa kanya. Namula siya saya. Sir, wala ka bang barya? Tanong ko, medyo naiinis. Dahil alam niyong problema yon sa amin. Yung sukli. Wala po ate. Sorry po talaga. Sabi niya, nahiiya. Tapos bigla, kinuha niya yung bag niya, hinalungkat, at may nakita siyang barya sa ilalim. Mga 30 piso lang, halo-halong barya. Ito na lang po. Sabi ko, Sir, hindi tayo sikat sa kanto na to ha. Hindi po kami libre. Tumawa yung mga kasabay niyang pasahero. Namula palalo siya. Pero yung niya, kahit naiinis ako sa oras na yon, may kakaiba akong napansin sa kanya. Hindi siya tipo ng taong basta magmamalinis o magsasabing, "Di ba dapat may barya kayo?" Tinanggap na lang niya na siya yung may mali. Simple lang pero grabe. Yun na pala yung unang beses na napansin ko siyang mabait. Naging suki na siya pagkatapos noon. Araw-araw parehong oras, parehong upuan. Sa unahan, tabi ko. Nagsimula kaming mag-usap ng kaunti. Kumusta yung traffic? Kumusta yung panahon? Mga ganoon lang.
Pero unti-unti, lumalawak ang usapan namin. Nalaman kong Gabriel ang pangalan niya. Gab na lang ang tawag sa kanya. 31 years old. Nagtatrabaho raw sa isang consulting firm. May kinalaman sa transportasyon. Hindi ko masyadong naiintindihan noon kung ano talaga trabaho niya. Basta may kinalaman daw sa public transport modernization. Ang alam ko lang, matalino siya, magalang, at masyadong tahimik para sa isang taong may magandang trabaho. Isang araw, nagulat ako. Nag-abot siya sa akin ng thermos ng kape. Ate Yukai, para sa'yo. Alam kong maaga kayang gumigising. Sabi ko, bakit ka bang bait, Sir Gab? Wala ka bang ibang gawin? Tumawa siya. Wala. Seryoso, gusto ko lang. Kasi, alam mo, kada umaga, ikaw yung nagpapasimula ng araw ko ng maayos. Kahit papaano, dapat may ibinabalik din ako. Grabe mga kaibigan. Isang simpleng thermos ng kape, pero doon ako natunaw. Ang tanga ko, no? Pero ganoon talaga. Minsan, hindi mo kailangan ng malaking regalo. Kailangan mo lang ng isang taong napapansin ka. Naging malapit kami. Kung minsan, sa dulo ng shift ko, naghihintay pa siya sa terminal. Nakatambay lang. Kunyari, nagre-research sa phone niya. Pero alam kong hinihintay niya ako para lang makasama sa pag-inom ng kape sa kanto. Nagkukwentuhan kami tungkol sa buhay namin. Nalaman kong anak siya ng negosyante. Malaking negosyo raw ang pamilya niya. Pero ayaw niyang pag-usapan ng masyado. Complicated, sabi niya tuwing tinatanong ko. Naiintriga ako, pero hindi ko na pinipilit. Trust ko naman siya. Ako naman, kinuwento ko lahat. Si tatay, ang jeep, ang mga pangarap ko. Kasi mga kaibigan, may pangarap din ako ha. Hindi lang ako driver na walang balak. Gusto kong buiin isang cooperative. Grupo ng mga driver dito sa route namin. Para sama-sama kaming makapagpaayos ng mga jeep namin. Makakuha ng insurance, makatulong sa isa't isa kapag may sakit o aksidente. Matagal ko nang pinapangarap yon, mula nung nagka-stroke si tatay. Kasi noong panahong yon, wala kaming tulong, wala kaming ipon. Kami-kami lang ang nag-ipon-ipon para sa gastos sa ospital. Nakinig si Gab ng mabuti. Hindi minaliit ang pangarap ko. Ikay sabi niya isang gabi. Kaya mo yan. Seryoso. Kita ko sa mata mo. Gusto mo talaga to. Doon ko unti-unti nahulog ang loob ko sa kanya. Hindi dahil gwapo siya. Kahit gwapo naman talaga siya, no? Kundi dahil sa unang pagkakataon, may naramdaman akong may naniniwala sa akin nang hindi ako kailangang patunayan ang sarili ko. Pero, mga kaibigan, alam niyo naman, walang perpektong kwento. May dumating na problema. At medyo malaki yon. Ilang buwan bago mangyari ang lahat, nagsimulang kumalat ang balita sa amin. Yung Jeepney Modernization Program. Sabi, ipapalit daw ang mga lumang jeep namin ng bago, modernized jeeps. Mas malaki, air-conditioned, mas magastos. Maganda naman sa tingin, no? Pero problema, hindi kami kayang bumili noon. Milyon-milyon ang halaga. Kami, mga simpleng driver, saan kukuha ng ganong pera? Nagsimula na yung mga usap-usapan sa terminal namin. Sabi ng iba, may kumpanya raw na bibili ng mga franchise namin. Papalitan kami ng bagong driver na naka-empleyo lang sa kumpanya. Ibig sabihin, mawawalan kami ng sariling negosyo. Magiging basta na lang empleyado, hindi na may-ari. Hindi yan tama, sabi ko sa mga kasamahan ko noon. 40 taon si tatay dito. Hindi pwedeng basta na lang basagin yon kasi may kumpanyang gustong pumasok.
Kaya sumali ako sa association namin. Nag-organize kami ng mga pulong, gumawa ng petisyon, nagsalita sa mga barangay meeting. Gusto naming marinig ang boses namin. Hindi kami kontra sa pag-unlad. Gusto lang naming isama sa plano, hindi basta na lang tanggalin. Habang ginagawa ko to, patuloy pa rin akong nakikita kay Gab. At grabe, ang tanga ko talaga noon mga kaibigan. Hindi ko pinagtagpi-tagpi ang mga sinyales. Minsan, tinatanong niya ako tungkol sa association namin. Kung sino ang mga leader, kung ano ang mga plano namin, kung gaano kalakas ang oposisyon namin sa modernization. Sa umpisa, akala ko normal lang yung tanong kasi interesado siya sa buhay ko. Pero unti-unti, parang masyadong detalyado ang mga tanong niya. Tapos isang gabi, nakita ko siyang papasok sa isang malaking building sa Ortigas. Yung tipo ng building na alam mong corporate office ng malaking kumpanya. Hindi ko naman siya sinundan. Nagkataon lang na dumaan ako sa lugar na yon habang may lakad ako. Pero nakita ko yung pangalan ng kumpanya sa labas ng building. Transmodern Fleet Solutions. Yun din pala ang parehong kumpanya na may kontrata sa gobyerno para sa modernization program sa amin. Yung kumpanyang gustong bumili ng mga franchise namin. Sinabi ko sa sarili ko, baka nagtatrabaho lang siya doon bilang consultant. Walang masama doon. Pero pilit kong pinapatahimik ang kaba sa dibdib ko. Kinabukasan, sinubukan kong tanungin siya. Medyo pasulyap-sulyap. Gab, saan ba talaga yung company mo? Medyo natigilan siya. Sa Ortigas. Bakit? Transmodern Fleet Solutions ba? Napatingin siya sa akin ng matagal. Ikay paano mo? Sagot mo lang, Gab. Oo o hindi. Bumuntong hininga siya. Oo, doon ako nagtatrabaho. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Buong panahong to, kinukwento ko sa iyo ang laban namin, ang pangarap ko, ang association namin. Tapos ikaw pala, kasama ka mismo ng mismong kumpanyang gustong sirain lahat ng yon. Hindi ganun kasimple. Simple lang yan, Gab. Nasa panig ka ba namin o nasa panig ka ng kumpanya? Hindi siya sumagot agad. At yung katahimikan niya, mga kaibigan, mas masakit pa sa kahit anong sagot. Tapos, dahan-dahan, kinuha niya yung bag niya at bago siya umalis, sabi niya, may dapat kang malaman, Ikae. Kaso, hindi dito. Hindi ngayon. Pupunta ako sa susunod na pulong ng association niyo. Doon ko sasabihin lahat. Hindi ko na siya pinigilan. Nanlamig ako. Hindi ko alam kung anong iisipin. 3 araw pagkatapos nun, may pulong nga ang association namin. Malaki. Halos lahat ng driver sa route namin, pati mga opisyal ng barangay dumalo. Doon namin pag-uusapan kung ano ang gagawin naming susunod na hakbang laban sa modernization program. At doon, sa harap ng lahat, pumasok si Gab. Hindi lang siya basta pumasok. Kasama niya ang ilang taong nakasuit, may dalang mga folder, mga papeles. Tumayo siya sa harap at doon niya sinabi, "Magandang gabi po. Ako po si Gabriel Santos, Head of Community Relations ng Transmodern Fleet Solutions." Buong bulwagan, natigilan. Napatingin lahat sa akin. Ako, natigilan din. Hindi ako makapaniwala sa naririnig ko. Tapos, dumagdag pa siya. At anak po ako ng may-ari ng kumpanya, si Gerardo Santos. Nanlaki ang mga mata ng lahat. Pati ako. Lalo na ako. Doon ko naramdaman, hindi lang basta pinagtaksilan ako ng lalaking mahal ko. Pinagtaksilan niya ang buong komunidad na pinaglalaban ko. Ang anak pala ng may-ari ng kumpanyang
Gustong bumura sa hanap buhay namin. Siya pala yung araw-araw kong kasabay, kausap, minahal. Tumayo ako sa gitna ng bulwagan. Harap-harapan siyang tinanong. Boses ko'y nanginginig sa galit at sakit. Buong panahon, Gab, ginagamit mo lang ba ako? Kinuha mo ba yung impormasyon mula sa akin? Yung mga plano namin, mga leader namin, para sa kumpanya nyo? Hindi. Hindi ano? Sabihin mo sa akin, dito, ngayon, sa harap ng lahat. Tumingin siya sa akin, tapos sa mga kasamahan niya, tapos bumalik sa akin. At sa mata niya, nakita ko yung bagay na hindi ko inaasahan. Hindi ka ba? Hindi pagsisisi lang, kundi desisyon. Sige, sabi niya. Sasabihin ko lahat, ang totoo. Kinuha niya yung mikropono mula sa opisyal ng barangay. Huminga siya ng malalim. At sabi niya, ang totoo, hindi ako pumunta rito para saktan kayo. Pumunta ako rito para labanan ang sarili kong pamilya. Buong bulwagan na tahimik. Ako, hindi ko na alam kung ano ang dapat isipin. Galit? Gulat? O pag-asa? Sa part 2, malalaman nyo kung ano talaga ang plano ni Gab, kung totoo bang panig siya sa amin, at kung ano ang huling desisyon na gagawin niya. Desisyon na magbabago sa lahat, kasama ang buhay ko. Huwag kayong mawawala ha? Sabay tayo sa part 2. Para mapakinggan ang buong kwento, i-follow ang aming YouTube page na TL Stories.